Nagtabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman. Pasensya na po ha, baka mamaya magkakita-kita pa tayo sa SM9, magkasalubong-salubong pa tayo ron. Ha? Tapos sasabihin nyo, binanata namin kayo ha. Ay kasi magkasundo naman po kayo ha. Sasabihin ng isa may gentleman's agreement, sasabihin ng isa walang gentleman's agreement. Pero ito po ha, sa isang banda tingnan natin ito na maganda. Alam nyo kung bakit? Ibig sabihin, wala pong kumukumpas. Hindi po sila nagbabasa ng lyrics. Hindi sila nagbabasa ng script. Gaya ng inaamin ng ibang vloggers na sila ay may script kaya pare-pareha sila. Pansinin nyo, pare-parehas ang script ng mga animal. Pag binanatan ngayon si Sarah, lahat babanatan si Sarah. Maniniwala ba kayo sa mga ganong vloggers? Ako mas may paniwala pa ako sa mga to. Bakit? Posibleng magkaiba sila ng tinitingnan, magkaiba sila ng sinasabi, pero pag tiningnan mo yung dulo, parehas lang din. Bibigyan ko po kayo ng malinaw na halimbawa. Kaming magkapatid na lang. Magkapatid na kami, magkasama pa kami sa vlogging, banateros kami, ako at saka si Banatbay, nagkakaiba. Di ba? Bakit? Walang kumukumpas. Eto sasabihin mo ha. Eto script nyo. Eto sabihin nyo. Hindi. Kami nga hindi nag-uusap patungkol dyan eh. May nag-commentary pa. Ang bilis ko sumagot. Diba? Sabi niya, anong aasahan sa banateros? Ano sagot ko? Wala. Bakit wala? Wala naman kami talagang pinag-uusapan eh. Kung ano yung ginagawa namin sa vlogging namin, yun din ang gagawin namin sa SM9. Posible, pagdating sa SM9, magkakaiba kami. Di ba? Posible magkakaiba kami ng sasabihin. At para sa akin, yan ay dapat ikatuwa ng mga Pilipino. Dahil sa Duterte, walang kumpas. Hindi kami inutusan, eto bayad nyo, eto sabihin nyo. Tingnan nyo kami mga DDS, iba-iba na sinasabi. Kahit kami mga DDS, kaming banateros na nagpunta mismo sa Davao na nakausap namin si Pastor Kibuloy, nakakausap namin si Tatay Digong, iba-iba sinasabi. Ibig sabihin nagsisinungaling. Hindi, iba-iba lang ang interpretasyon. Wala kaming kumpas. Iba-iba interpretasyon, iba ang pagkakita namin sa bagay-bagay. Pero ito tatandaan ninyo. Pag ikaw tumatayo sa tama at kahit walang kumukumpas sa inyo kung ano ang script, ano lyrics, ano sasabihin nyo, ano tono ninyo, ano kakantahin ninyo, kahit wala pong ganun. Magkaiba-iba man kami pagdating sa minor things. Pagdating yan sa dulo, magkakaparehas yan. Ibig sabihin, yung mga importante na bagay, hindi kami magkakaiba niyan. Yung mga minor, pwede kami magkaiba. Iba-iba kami interpretasyon. Halimbawa, kung ikaw ay maka-Duterte, it's impossible na ayaw mo sa war on drugs. That is impossible. Halimbawa, yung mga nakibantag, bibigyan ko kayo ng malaking halimbawa. Yung mga nakibantag. Tapos, pinupuri si Marcos, duda ako sa ganun. Sa totoo lang, duda ako sa ganun. Kayo na mag-isip kung sino-sino itong mga to. Bakit? Binanatin ni Bantag si Marcos eh. Tapos pinupuri mo si Marcos? Magulo yun. Hindi minor yun. That is a major thing. Diba? So, pag walang kumukumpas, pwede kayong magkakaiba, pero sa dulo, sisiguraduhin ko, pagdating sa rebelde, ayaw namin. Bakit? Yan ang Duterte.
Oh. Ayaw namin sa droga. Most probably, pag gusto mo sa Duterte, hindi ka adik. Hindi po ba? Hindi po kasi pwedeng ganun eh. Ah. Kahit wala kayong usapan, kaming banateros na lang, kahit walang usapan, sa dulo pare-parehas yan. Okay? So magkaiba man sila, I think, bagamat sinasalsal ito ng mga laos na dilaw at saka yung mga pulang talagang grabe ang pagka-insecure sa Duterte. Sa dulo parehas din yan. Halimbawa, ako ayaw ko style nitong dalawa. Halimbawa, sila ayaw nila style ng banateros. Okay lang yun. That is minor. Pagdating sa dulo, pare-parehas kami. Ayaw namin sa budol. Pagdating sa dulo, hindi kami papabudol. Pagdating sa dulo, ayaw namin talaga sa droga. Pagdating sa dulo, pinaglalaban namin ang press freedom. Hindi pwedeng lumalaban ka sa press freedom tas gusto mo yung ginagawa sa SMNI. Kagaguhan po yun. Kagaguhan. Yun yung mga yun, sinasabi ko. O may nakapasok na ingatan yung mga nakakapasok, tago nyo yung inyong may mga nakapasok na magnanakaw. Ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Tingnan mo yung Scarborough Shoal. Yan yung pinag-uusapan nila. Okay? Diyan nakikisawsaw ang mga dilaw. Yun naman pala, yung Pangulo nila na walang nagawa na dilawan, sila ang nagbenta niyan. Yung Scarborough Shoal na yan. Di ba? So pag pinag-ano-anuhan mo, sila naman yung nagbenta. Dati ng issue yan eh. Pero hindi alam nyo, hindi naman po nagkakagulo. Tatandaan po natin, ang bottom line dito, hindi kung tama si Atty. Roque o tama si Atty. Panelo. Lahat po ng sasabihin ng mga maka-Duterte, palalakihin nila. Kaya nga, alam mo, tama si Aimee. OA itong mga ito. Pinapalaki nila dyan sa China. Ang target talaga nila dyan, hindi po kaaway. Tandaan nyo po ito mga DDS. Hindi po natin kaaway ang China. Wala namang issue sa China dati pa eh. Ngayon lang yan. Only in this administration. Wala tayong... Sino bang sumakop sa atin? Di ba Amerika? OA lang yan. And I believe dun sa sinabi ni Aimee na mga OA kayo, mga animal. Huwag na nating pag-usap-usapan ng China dahil ang China ay idinidikit lang sa Duterte. At yan, papalakihin nila yan, sasalsalin nila yung balita na yan. Lahat po, papasukan nila basta pwede nilang idikit. Tandaan natin, kahit wala namang ebidensya yan, mag-iingay sila, yung mga bayarang vloggers na nagre-recruit ng mga bababayarang vloggers, yung mga umaming bayarang vloggers, babanatan lang nila yan si Sara.
Kahit hindi po tama ang kanilang argumento, paiingain lang nila yan para maniwala tayo. Kaya nga ako, ayokong dinidiscuss yan China na yan. Nililin lang tayo ng mga animal na yan. Wala tayong problema dyan. Pupusta ko sa inyo, pag upo ni BP Sara, wala tayong problema sa China na yan. Ngayon natin lang naging problema yan. Yang pagpasok ng EDCA na yan. Nakikisali kasi tayo sa away ng hindi natin away. Ipusta ninyo, itaga ninyo sa bato. Pag upo ng Duterte, wala tayong problema sa China. Walang away. Bakit gugustuhin nyo sumali sa gera? Wala tayong kalaban-laban, kaya ewan ko itong mga ito nakikipag-ano eh. Gusto ng gera eh. Wala namang silbi. Kayo ba gusto nyo sa gera? Tapos yung mga politiko natin na nagyayabang-yabang sa gera-gera na yan, tatakbo sila, nakatago sila, may mga security sila. Yung anak nila, pinatakbo na nila kung saan. Yung mga apo nila, pinatakbo nila saan. Dahil may kakayanan sila. Tayo nandito. Sander Lacerda, tama nga si Amy Coach, kaso mag-ingat din ang mga Duterte dahil alam natin she's not doing what is right. Tama din naman, ha? Okay, hindi ko po sinasabi na suportahan si Amy Marcos. Mag-iingat din po kayo sa kanya. Lang, sabi natin, pag tama, palakpakan. Tama naman yung sinasabi ni Senator Amy. Na OA sila. So ako, gusto ko yung sinabi ni Amy. Not because I'm convinced na maka-Duterte siya. Of course, Amy is still a Marcos. Sabi ni G-Vlogs TV, takot sila. Silang nadamay Coach Oli kaya pinatigil na war on drugs ni Mayor Baste. Correct. Kasi alam nyo, may mga tatamaan talaga dito mga posibleng opisyal. Alam mo, pag war on drugs yan. May nagsabi dito kasi, di ba? Maraming nai-insecure dito sa war on drugs ni Baste. May tama po sila dyan. Yes po, superhero pogi. Sabi ni Pusang Pasaway, matapang lang ang mga loko kasi anytime pwede naman mag-ibang bansa. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Maniniwala pa ba kayo sa taon to? Hindi, anong issue nito? Bakit pa na yan labas sa media? Diba? Meron ba pinaglalaban nito? O yung personal hatred niya sa Duterte ang pinaglalaban niya? Mag-iingat po tayo dyan sa mga ganyan, ha? Mayroon pang mga kanya-kanyang agenda yung mga yan. Kayo na mag-decide, ano ba agenda nitong tao na ito? Ito ba nakakatulong pa sa bansang Pilipinas? Ang totoo raw, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa sila yan eh. Diba? Kayo na humusga. China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back channel negotiator para pahupain ng sikat pa siya. Ito si Trillanes, alam nyo, parang astang vlogger. Laging pasikat. Yung napakaliit na issue, pinapalaki. Lahat yan, sasawsawan yan. ICC, China, anong tumbok? It's very obvious. Tanga ka na lang kung hindi mo alam. Ang tumbok ng lahat niya, Duterte. Hindi yung concern dyan sa ICC, concern yan sa biktima di umano, concern yan sa lupa. Hindi, sila nga eh. Sila nga, di ba? Sila nga ang nagbenta nung part ng ano na yon. Di ba? Sila yun eh. Anong gusto nito? Sausaw. Tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough. Totoo naman eh, hindi ba? Nagtatanong lang, hindi ba totoo? Ang dami nagsasabi. Di ba? Anong nangyari dyan? Hindi, patunayan mo. Maliwanag na fake news po ito. Ano naging maliwanag?
Eh, ikaw ang fake news eh. Oh. was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Judge Ano naging atin? Eh, hindi nga tayo makapunta-punta ron. Dati pa naman panahon nyo eh. Dati ba nakakapunta-punta doon na kung ano-anong pwedeng gawin? Pwede ba tayo magtayo ng building doon? Panahon niya ni Ninoy mo ha? Ay ni Pinoy mo ha? Anong nagawa ni Pinoy mo? Ganun din naman eh. Aba? Maingay lang kayo ngayon. Yun ang difference. Maingay lang kayo. Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa Ay, nako. Oh, tama na yan. Huwag na natin pag-usapan niya mga yan. Ha? Bata para sa akin, walang problema. Huwag niyo pong, kasi ginagawang issue yung pag-aaway ni Roque at saka ni Panelo. Steady lang tayo. Relax lang tayo mga DDS. No? Lahat yan, gagawin nilang paingay. Lahat ng kaiinggitan nila. Lahat ng pag-asenso ng Duterte, sisilipin nila. Lahat yan pasasamain. Expected na yan. Tingnan nyo, meron pa bang ginagawa ngayon? Anong issue nila ngayon? Anong ginagawa nila? Asa na mga smuggler? O, anong issue nila ngayon? China, Duterte. O. Tapos i-stop ang prangkisa ng SMNI.